Tumawag ang anak kong lalaki. Kakapanganak lang ng babae ang asawa niya. Apo ko siya. Nasa ibang bansa ako noon para sa trabaho. Sabi ko pupuntahan ko sila agad pagkakataon ko. Nung sa wakas nakapasok na ako sa bahay nila, wala namang sanggol. Nasaan siya? Hindi ako matingnan ng anak ko. Ibinigay namin siya sa adoption. Tinitigan ko siya. Anong sinasabi mo? Bingi siya. Hindi namin kaya palakihin ang batang may depekto. Itinapon nila ang 5 araw pa lang na anak nila dahil hindi ito makarinig. Nakiusap ako na sabihin nila kung saan siya dinala, kung anong ahensya. Akin na lang siya. Sarado na ang record. Wala kang karapatan. Siniguro nila na hindi ko na siya mahahanap kailanman. Ang apo ko ay nag-iisa roon sa labas, itinakwil dahil bingi siya. Kaya napagkasyahan ko na matutunan ang wika niya, para kapag nahanaap ko siya, ang unang makikita niya ay isang taong gumugol ng maraming taon na naghanda para intinihin siya, para sabihin sa kanya na gusto siya, na palagi ko siyang gusto. Akala ng anak ko, tapos na ang kwento noong araw na yon. Simula pa lang yon. Nancy ang pangalan ko at ito ang kwento ko. Bago tayo magpatuloy, mag-iwan po kayo ng comment kung saan kayo nanonood at mag-subscribe sa Never Too Old channel. Gumagawa kami ng komunidad ng mga taong alam na ang pinakamagandang kabanata ng buhay ay pwede pang mangyari kahit anong edad. Ngayon, balik tayo sa kwento. Tumunog ang telepono habang na-review ko ang keynote slides ko sa Hotel Business Center sa Berlin, 3 araw bago ako magsalita sa European Property Management Conference. Nay, nangyayari na. Nanganganak na si Vanessa. Excited at hinihingal ang boses ni Christopher. Isinara ko ang laptop. Ngayon, nasa ospital na kami. Sabi nila, ilang oras na lang. May apo ka ng babae, Nay. Parang hinigpitan ang dibdib ko sa paang hindi ko naramdaman mula nung mamatay ang asawa ko. Apo na babae. Sasakay na ako ng eroplano. Hindi ba may conference ka roon, Christopher? Pero manganganak ka. Alam ko, pero ikaw ang keynote speaker, di ba? Malaking bagay iyon. Unta ka pagkatapos, nandito pa rin siya. Tininan ko ang presentation ko sa screen. 200 katao ang rehistrado, pirma na ang kontrata. Buwan ng pinaplano iyon ng organizers. Pupuntahan ko kayo agad na kaya ko. 4 na araw sa pinakamarami. Sabihin mo kay Vanessa na paparating na ako. Matutuwa siya. Mahal kita, Nay. Binaba niya. Naiwan akong nakaupo na nakatitig sa telepono. Apo na babae. Si Christopher at Vanessa ay nakatira sa Greenwich, Connecticut, sa bahay na ibinigay sa kanila ng magulang niya. Matandang mayaman, matatandang pamilya. Ako naman ay nakatira sa London, nag-aasikaso ng mga ari-arian ng namayapa kong asawa, bumibisita sa Connecticut mga 1 beses lang sa 1 taon. Babaguhin yon ng batang ito. Makakasama na ako. Maging ganong lola ako na laging nandyan. Nagsalita ako ng keynote ko 3 araw pagkatapos. Lumipad mula Berlin noong hapon na yon, dumating sa JFK kinabukasan ng umaga, at nagmaneho agad papuntang ay negatibo 75 gamit ang rental car. Huminto ako sa Westport sa isang bautiki at bumili ng pilak na rattle, cashmere blanket, at stuffed lamb. Sobrang dami siguro. Wala akong pakialam. Nakatayo ang bahay nila sa Round Hill Road sa likod na matatandang maple at perpektong bakod, puting kolonyal, itim na shutter. Umasok ako sa circular driveway paglipas ng 12:00, kinuha ang mga regalo, at lumakad papunta sa pinto. Si Christopher ang sumagot bago pa ako makakatok. Mukha siyang pangit, agod na hinibagay sa bagong tatay. Nay, papasok ka muna. Nasaan siya? Humakbang siya pabalik pero hindi umusod. Pumasok ka muna. May pag-usapan muna kami. Mali ang dating ng mga salita. Lumitaw si Vanessa sa likod niya na nakasuot ng puting linen at silk blouse. Walang babi sa braso. Walang gatas sa balikat. Walang pagod sa mukha. Kumusta, Nancy? Inakay nila ako sa formal living room, yung may antique sofa at portrait ng lola ni Vanessa sa dingding. Hindi yung family room na malambot ang muebles kung saan hawak mo ang sanggol. Nanatili akong nakatayo. Nasaan ang babi? Umupo si Christopher. Umupo si Vanessa sa tabi niya, magkakawi ang kamay. Maupo ka muna, Nay. Ayoko. Gusto ko makilala ang apo ko. Tiningnan niya ang mga kamay niya. Tiningnan ako ni Vanessa mula sa baba. Ibinigay namin siya sa adoption, sabi ni Vanessa. Tumahimik ang kwarto. Narinig ko ang mga salita, pero hindi magkaayos sa isip ko. Anong ibig mong sabihin? Ang baby, sabi ni Christopher. Ibinigay namin siya. Tapos na. Inilagay ko ang gift bag sa sahig. Sobrang tahimik ng bahay. Walang iyak, walang basinet, walang tunog ng baby kahit saan. Tumawag ka sa akin, 4 na araw na ang nakalipas mula sa ospital. Alam ko. Sabi mo magkakaanak kayo ng babae. Nagkaanak kami ng babae. At tagang boses ni Vanessa. At ginawa namin ang pinakamabuti para sa pamilya namin. Nasaan siya? Sa wakas tumingin si Christopher. Nasa ahensya siya. Ilalagay nila siya kapag may tamang pamilya na. Ako ang tamang pamilya. Sabihin mo kung anong ahensya at kukunin ko siya ngayon din. Umiling si Vanessa. Closed adoption yon. Hindi namin kailangang sabihin ang impormasyon na iyan. Ilang araw na siya.
5 araw na siyang ipinanganak, tahimik na sabi ni Christopher. 5 araw lang ang buhay ng apo ko at ibinigay na nila siya habang tumatawid ako ng karagatan para makilala siya. Bakit? Tumuwid si Vanessa. Bingi siya. May hearing screening sa ospital bago umuwi. Nabigo siya. Tinest ulit, confirm. Tinitigan ko siya. Bingi siya. At ibinigay ninyo siya dahil bingi siya. Hindi kami handa na magpalaki ng batang may depekto, Nancy. Maging practical ka. Ang mga specialist, ang therapy, ang OAS. Hindi tatanggapin ng pamilya ko ang may sira na apo sa linya namin. Nakabitin ang salitang depekto sa pagitan namin. Nanginginig ang mga kamay ko. Pinatag ko sa mga hita ko. Sabihin ninyo kung nasaan siya. Anong ahensya? Ampunin ko siya. Hindi pwede. Tumayo si Christopher. Nag-check na kami sa mga abogado. Walang legal standing ang mga lolo't lola sa adoption cases. Pinoprotektahan ng korte ang desisyon ng magulang. Sarado ang record. Nag-check sila. Nag-research sila. Siniguro nila na hindi ko mapipigilan. Kung kaya ninyong itapon ang sarili ninyong anak, sabi ko, hindi kayo ang anak na pinalaki ko. Tumigas ang mukha ni Christopher. Kung ganon, baka hindi mo talaga ako kilala. Nakatira ka sa London. Bumisita ka 1 beses sa 1 taon. Hindi ka pwede dumating at sabihin kung paano namin pamumuhayan ang buhay namin. Christopher. Hinawakan ni Vanessa ang braso niya, pero umatras siya. Tapos na, Nay. Wala na siya. Kailangan mong tanggapin yan. Kinuha ko ang gift bag. Gumalaw ang rattle sa loob. Hinding-hindi ko tatanggapin. Lumakad ako palabas, sumakay sa rental car, nagmaneho hanggang makakita ako ng Marriott sa tabi ng highway at nag-check-in. Beige ang mga dingding ng kwarto at may painting ng lighthouse. Naupo ako sa kama habang nakasuot pa ng koot. Pagkatapos ay humiga. Tapos umiyak ako hanggang sumakit ang mga tadyang ko. Sa isang lugar sa Connecticut, ang apo ko ay kasama ng mga hindi niya kakilala, walang nagmamahal sa kanya, walang gustong-gusto sa kanya. Umiyak ako hanggang sumakit ang ulo ko. Tapos tumigil ako at tumitig sa kisem. Tama si Christopher tungkol sa batas. Wala akong karapatan, wala akong standing. Hindi sasabihin sa akin ng ahensya ang kahit ano. Hindi rin tutulong ang korte. Pero may pera ako. May oras ako. At hindi ako alis ng Connecticut nang wala siya. Naupo ako at tinawagan ang office manager ko sa London. Petra, ikaw na muna ang bahala diyan remotely sandali. Mananatili muna ako sa States. Gaano katagal? Hindi ko pa alam. Binaba ko at binuksan ang laptop. Naghanap ng private investigators sa Connecticut. May nakita akong maganda ang review at nagpadala ng consultation request. Tapos naghanap ako ng Seg language classes. Filipino Seg language, ang wikang ginagamit ng mga bingi dito sa atin. May beginner course na magsisimula sa susunod na linggo sa library sa West Putnam Avenue. Nag-register at nagbayad online. Lambas hating gabi na nung nagpalit na ako ng dami at magsipilyo. Tumingin ako sa salamin sa banyo. 54 anyos, pagod sa biyahe, namamaga ang mga mata. Hindi ako mukhang taong maghahanap ng bata sa loob ng maraming taon, pero gagawin ko. Gaano man katagal, gaano man kamahal, matutunan ko ang siglang wedge para kapag nahanaap ko siya, masabi ko sa kanya sa sarili niyang wika na hindi ko siya kinalimutan kahit kailan. Pinatay ko ang ilaw. Kinabukasan, nakahanap ako ng apartment sa Riverside Avenue at nagsing ng 1-year lease, bumili ng mapa ng Connecticut sa bookstore at tinuhog sa dingding ng kwarto. Nakabili ng pushpin sa office supply store. Itinuhog ko ang unang pin sa Greenwich, kung saan siya ipinanganak, kung saan nila siya ibinigay. Bukas, madadagdagan pa ng maraming pin, kahit saan sabihin ng investigator na hanapin, kahit gaano pa karami. Dadalhin ko pa uwi ang apo ko. Ang sign language class ay tuwing Martes at Huwebes ng gabi sa Greenwich Library. 6 na buwan pagkatapos kong ituhog ang unang marker sa mapa ko, naupo ako sa bilog kasama ang 12 pang estudyante na sinusubukang ispell ng daliri ko ang alphabet. Ayaw makisama ng mga kamay ko. Ang guro, isang bingi na babaeng nagngangalang Carol, nagdemonstrate ulit. Makinis at mabilis ang galaw ng daliri niya. Ang akin naman ay natataranta sa letter G, hindi ko mahawakan ang hugis ng A, practice, sag niya. Araw-araw, muscle memory. Nagpractice ako sa quotes. Sa pila sa grocery. Bago matulog, sumasakit ang kamay ko. Alagi kong pinagpapalit ang B at E pagkatapos ng 8 buwan, umayaw ang private investigator na kinuha ko. Sabi niya malamig na ang trail, sobrang sarado ang record. Nagkasalamat ako at kumuha ng bago. At tuloy akong pumapasok sa class 2 beses sa linggo. Agkatapos ng unang taon, kaya ko ng basic conversation. Mali ang grammar ko kalahati ng OAS, pero nakakapagtanong na ako, naiintindihan ang simpleng sagot. Nagsimula akong dumalo sa mga event ng DF community sa Stamford, coffee meetup sa cave sa Summer Street, book club na nagkikita buwan-buwan. Magalang sila pero mainga. Isang nakakarinig na babae na dumating, nagtatanong tungkol sa adoption, tungkol sa mga batang bingi. May mga nakaisip na social worker ako, may mga nanatili sa layo, pero patuloy akong dumating. Natuto akong igalang kapag mas gustong magsign kaysa magsalita.
Natuto akong huwag hawakan ang tao para kunin ang atensyon. Natuto akong may rules at history ang DF culture na kailangang intindihin, hindi lang wikang i-memorize. Sa wakas, isang babaeng nagngangalang Rita ang nakipag-usap sa akin. Teacher siya sa DF school sa Hartford. Isang hapon sa kape, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa apo ko. Ibinigay nila siya dahil bingi siya, sabi ko habang nagsasing, naghahanap ako mula noon. Pinanood ni Rita ang mga kamay ko, ang mukha ko. Gaano katagal? 2 taon na. At natuto ka ng siglang wedgie para sa batang hindi mo pa nakikita. Para handa ako kapag nahanaap ko siya. Tumango siya ng dahan-dahan. Magtanong-tanong ako. DF schools, programs. Baka may makakila. Pero wala. Hindi noong taon na yon. Hindi rin noong susunod. Nagpunta ako sa bawat adoption agency sa loob ng 200 milya. Ipinakita ang kaunting detalye na meron ako. Batang babae na ipinanganak sa Greenwich, ibinigay noong 5 araw pa lang, bingi. Karamihan ayaw makipag-usap. Privacy laws, sealed records. May mga mabay. May mga itinuro lang sa pinto. Binisita ko ang mga ampunan sa Connecticut, New York, Massachusetts, Rhode Island. Naglakad sa mga common room na tinitingnan ang mukha ng mga bata. Nagtataka kung sino sa kanila kaya siya. Nagtanong sa mga administrator tungkol sa mga batang bingi, tungkol sa record mula ilang taon na ang nakalipas. Walang kabuluhan kahit saan. Wala ring nakita ang pangalawang investigator. Kumuha ako ng pangatlo. 5 taon na, nakapunta na ako sa mahigit 200 facilities. 59 anyos na ako. Matatas na ang siglang edge ko, kahit mabilis pa ring signal minsan, hindi ko masabayan. May kakilala na ako sa DF community sa 3 estado. Alam na nila ang kwento ko. May tumutulong kapag kaya. May mga nakaisip na hinahabol ko ang imposible. Isang hapon, naupo ako sa kotse sa labas ng ampunan sa Albany. Wala na naman. Isa pang dead end. Inilagay ko ang ulo ko sa manibela at umiyak. 5 anyos na siya noon. Lumalakad na, nagsasalita sa kahit anong wika na natutunan niya. Baka na-adopt na siya ng mabuting pamilya. Baka masaya siya. Baka dapat tumigil na ako. Pero hindi ko kaya. Hindi ko alam kung nasaan siya, kung sino ang kasama, kung may nagsasing sa kanya. Kung nagtataka ba siya tungkol sa lolang nagtangka siyang hanapin. Pinunasan ko ang mukha ko at pinaandar ang kotse. Tinawag na ako ng DF community na, lolang hindi tumitigil sa paghahana. May nagsasabi noon ng may paghanga. May parang obsessed ako. Baka nga. 10 taon pagkatapos kong ituhog ang unang pin sa mapa ko, may daan-daan ng pin. Pula sa mga ahensya na kinontak ko, aso sa mga ampunan na binisita ko, berde sa mga DF school na chincheck ko. Puno ng mapa, listahan at notes ang mga dingding ng apartment ko. 62 anyos na ako. Puro gray na ang buhok ko. Sumakit ang tuhod ko sa dami ng pagmamaneho, paglalakad sa mga pasilidad, pero hindi ako tumitigil. Isang Martes ng umaga sa Marso, tumunog ang phone ko. Nancy ba ito? Ang lolang naghahanap ng apo niya. Social worker si Jennifer ang tumawag. Nagtatrabaho siya sa ampunan sa Richmond, Virginia. May nagwento sa kanya sa DF community tungkol sa paghahanap ko. Sa tingin ko alam ko kung sino ang hinintay mo, sabi niya. May batang babae dito. Dito siya mula pa babi pa siya. Bingi siya. 12 anyos na siya ngayon. Wala pang umampon sa kanya. Namanhid ang mga kamay ko. 12, amang edad. Anong pangalan niya? Ellen ang tawag namin, pero baka hindi yon ang original. Kaunti lang ang record niya. Kinuha ko na ang mga susi. Papating na ako. Makakarating ako sa 6 na oras. Andito ako hanggang alas 5. Nagmaneho ako diretso. Huminto lang isang beses para sa gas at kape. Hindi mapakalma ang dibdib ko. Baka isa na namang dead end. May mga ganitong tawag na dati. Lead na wala ring nangyari. Pero iba ang pakiramdam. Nasa tahimik na kalye sa Richmond ang ampunan, dating Victorian house na may playground sa likod. Si Jennifer ang sumalubong sa akin sa pinto. Mas bata kaysa inaasahan ko, mga 30 siguro, pagod ang mga mata. Nasa labas siya, sabi ni Jennifer. Recreation time. Hindi ko pa sinasabi na nandito ka. Ayokong mabigo siya. Naglakad kami sa loob ng gusali, dumaan sa mga kwarto, cafeteria at kwarto na puno ng donated toys, sa backdoor papuntang playground. Ayon, sabi ni Jennifer, nakaturo. Isang batang babae ang mag-isang nakaupo sa bench malapit sa bakod. Maliit para sa 12, itim na buhok nakapusod, balikat na kayuko habang nagbabasketball at umaakyat sa equipment ang ibang bata. Nag-iisa siya. Ganyan siya, tahimik na sabi ni Jennifer. Mag-isa lagi. Ilang beses na siyang naskip. Dumating ang pamilya, makikilala ang mga bata, may iba silang pipiliin. Sa huli, parang tumigil na siya sa pag-asa. Hindi ako makagalaw. Hindi tama ang paghinga ko. Pwede ko ba siyang kausapin? Sedge. Naglakad ako sa buong playground. Hindi siya tumingin hanggang malapit na ako. Bigla siyang sumulyap at umiwas agad na parang sanay na siyang hindi pinapansin. Naupo ako sa bench at nagsing. Kumusta? Nancy ang pangalan ko. Agad siyang tumingin, gulat ang mga mata. Bihira ang adult na nagsasing dito.
Dahan-dahan siyang nagsing pabalik, hinisigurado. Ellen ako. Basic lang ang signing niya, limitadong bokabularyo, parang natutunan lang ang minimum at hindi na nagamit ng husto. Pwede bang maupo ako sandali? Tumango siya. Tahimik kaming naupo sandali. Pinanood ko ang mga kamay niya, ang mukha niya. Napansin ko sa kaliwang balikat niya, kita kung saan nadulas ang kwelyo ng shirt, maliit na birthmark na hugis ko ma. Ganito rin si Christopher sa parehong lugar. Parang isinara ang lalamunan ko. Ellen, pwede ba kitang tanungin kung saan ka galing? Nagkibit balikat siya, nagsing. Hindi ko alam masyado. Dito na ako palagi. Dito na mula babi pa. Tumungo ako sa gusali kung saan nakatayo si Jennifer na nanonood. Tapos bumalik kay Ellen. Kailangan ko munang kausapin ang isang tao sa loob, pero babalik agad ako. Maghihintay ka ba dito? Tumango siya, parehong blankong ekspresyon na parang natuto na siyang walang asahan. Naglakad ako pabalik kay Jennifer na nanginginig ang mga binti. Kailangan ko makita ang record niya. Lahat. Binunot ni Jennifer ang manipis na folder. Ipinanganak sa Connecticut, inilagay sa edad na 4 na araw sa private agency. Dumating dito sa facility na ito sa 6 na buwan ng mabigo ang temporary foster care. Bingi confirmed. Walang family contact. Walang adoption interest. Asok ang timeline. Pasok ang lokasyon. Asok ang birthmark. Kailangan ko ng DNA test. Sabi ko, sa tingin ko apo ko siya. Lumaki ang mga mata ni Jennifer. Seryoso ka. 12 taon ko siyang hinana. Kailangan ko malaman talaga. 3 araw bago naayos sa mga abogado. 3 araw na bumiyahe ako pabalik sa Richmond tuwing umaga at nakipagsing kay Ellen. Simpleng usapan. Tinanong niya kung malapit lang ba ako nakatira. Sabi ko malayo, pero matagal akong nagbiyahe para makilala siya. Bakit? Sag niya. Kasi may hinintay akong napakahalaga, sign ko pabalik. Dumating ang ENA results noong Biyernes. Nasa opisina ng abogado ko sa Greenwich nang binuksan niya ang envelope. 79.7% match, sabi niya. Apo mo siya sa dugo. Nilagay ko ang mukha ko sa mga kamay ko at humagulgol. 12 taon. 12 taon ng paghahanap at pagmamaneho at pagtatanong at pag-asa at halos sumuko na at nahanaap ko siya. Mas mabilis ang adoption process ngayon. May pera ako, matatag na tahanan, walang red flag. Sinuportahan ng caseworker ni Ellen. Sinuportahan ng ampunan. Sa loob ng 3 buwan, nakatayo na kami sa courthouse sa Virginia. Tiningnan ng judge si Ellen. Naiintindihan mo ba ang nangyayari ngayon? Nag-sign si Ellen at nagsalita ang interpreter. Ampunin ako ni Nancy. Makakaalis na ako dito. Ano ang pakiramdam mo roon? Tumingin si Ellen sa akin, tapos nagsang. Mabuti. Ngumiti ang judge at pinirmahan ang papeles. Lumipat kami papuntang London sa susunod na linggo. Si Ellen sa tabi ng bintana na nanonood ng ula. Nagsigna ko sa kanya tungkol sa bagong simula namin, tungkol sa flat sa London, tungkol sa pangako kong iligtas siya. Seryoso ako. Tumango siya, tapos nagsing. Bakit ang tagal mo akong hinanap? Hinawakan ko ang kamay niya at nagsing pabalik. Kasi apo kita, at hindi ako tumitigil sa paghahanap ng pamilya. Umiyak siya noon. Gayon din ako. Umakyat ang eroplano at sumandal si Ellen sa balikat ko. Agkatapos ng 12 taon sa ampunan, pagkatapos ng buong buhay na naskip, sa wakas uwi na siya. Sa una, parang sobrang laki ng flat sa London. Tumayo si Ellen sa pintuan ng kwarto niya at ayaw pumasok. Tinititigan lang ang kama, ang desk, ang bintana na nakaharap sa kalye. Sa'yo yan, sagn ko. Kwarto mo. Tumango siya pero hindi gumalaw. Noong unang buwan, bihira niya akong tingnan, nakayuko ang mata, natatakot kapag mabilis akong gumalaw. Sa hapunan, mabilis siyang kumain na parang kukunin ng plato. Sa umaga, gising na siya bago ako, nakaupo sa kama niya, nakabihis na, naghihintay. May kinuha akong DF consultant bago kami dumating. Isang babaeng nagngangalang Miriam, tumulong sa akin na i-retrofit ang flat, visual doorbell na kumukislap ang ilaw, smoke alarm na may strobe, mas magandang ilaw sa bawat kwarto para kitang-kita ni Ellen ang mukha. Pero mas madali ang pisikal na pagbabago kaysa sa iba. Basic at functional lang ang sign language ni Ellen. Sa ampunan, tinuruan siya ng sapat para makaraos, pero hindi sapat para talagang makipag-usap. Matatas na ang signing ko pagkatapos ng maraming taon na practice. Pero puno ng butas ang kanya. Magsisimula kami ng usapan, matitigil siya, hindi alam ang sign na kailangan. Fingerspell ko ang salita, tumatango siya, pero kita ko ang frustration. 3 linggo pa lang, nagsign siya ng thank you pagkatapos ng hapunan. Walang prompt, tiningnan lang ako at nagsign. Kailangan kong lumabas ng kwarto para hindi niya makita ang luha ko. Noong 2 buwan, nag-enroll ko siya sa paalan para sa mga batang bingi sa North London at therapy 2 beses sa linggo sa counselor na espesyalista sa adoption trauma. Walang reklamo si Ellen. Umuwi pagod at tahimik. Sinubukan siyang isama ng ibang batang bingi. Pinapanood ko sa pick-up, nakikita ko silang nagsasign sa kanya, inaaya siyang maupo sa kanila. Umiling siya, umupo mag-isa. Isang hapon, tinawag ako ng guro niya. Nahihirapan siya socially.
Hindi maintindihan ng ibang estudyante kung bakit ayaw niyang makisama. 12 taon siyang tinanggihan, sabi ko. Hindi pa siya nagtitiwala. Tumango ang guro. Patuloy lang kami. Nagkamali ako, madami. Magsasalita ako habang nagsaseng, pinaghahalo ang English at sign language structure. Isang gabi, tinawagan ako ng guro ni Ellen. Kailangan pure Filipino sign language sa bahay, mahinahon niyang sabi. Hinisimkom, hini-English sa labi habang nagsaseng. Kailangan ni Ellen ng full language immersion para makahabol. Pakiramdam ko na bigo ako. Hindi ko alam. Alam mo na ngayon. Maayos pa. Kaya tumigil ako sa pagsasalita kapag nagsasign. Sa una, parang hindi natural. Pero sa loob ng ilang linggo, bumuti ang comprehension ni Ellen. 6 na buwan. Nagkaroon ng meltdown si Ellen dahil sa math homework. Sumigaw siya, aktwal na sumigaw, na ikinagulat ko dahil hindi ko pa naririnig ang boses niya noon. Tapos itinapon niya ang textbook sa buong kwarto, itinapon ang pencil case, tinanggal lahat sa desk. Hindi ko alam ang gagawin. Natigilan ako sa pintuan habang humagulgol siya ng malakas at garalgal. Tapos naupo ako sa sahig at nagsang, nandito ako. Hindi ako alis. Ligtas ka. Bumagsak siya sa tabi ko. Niyakap ko siya habang umiyak. Nanginginig ang buong katawan niya. Agkatapos, ipinaliwanag ng therapist niya. Malalim ang takot ni Ellen sa pag-abandon. Kahit anong correction, kahit anong puna, pakiramdam niya rejection na, parang ipapadala na naman siya palayo. Matatagalan pa, sabi ng therapist. Maging matiyaga. Maging consistent. Sa pagtatapos ng unang taon, nagsimulang magbago ang mga bagay. Nakahanap ng kaibigan si Ellen. Isang batang bingiring nagngangalang Sophie, na hindi tumatanggap ng no. Si Sophie lang ang patuloy na naupo kay Ellen sa lunch, hanggang sa wakas sumagot na si Ellen. Natuto ako ng visual parenting strategies. Kunin muna ang atensyon ni Ellen bago mag-usa. Gumamit ng malinaw na facial expression. Huwag tumayo na nakatalikod sa bintana, kung saan masisilaw ang mukha ko, at mahiyap maglipriat. Malaki ang gas sa education ni Ellen. Grade 2 level lang ang reading niya. Mas malala ang math. Minimal lang ang natutunan sa ampunan. Kumuha ko ng DF tutor, estudyanteng university na nagngangalang James, na gumagamit ng pure sign language. Mas mabuti ang response ni Ellen sa kanya kaysa sa hearing teachers. Dahan-dahan, nagsimula siyang makahabol. Noong 2 taon, sumali si Ellen sa drama club ng school. Nagpe-perform sila ng kwento gamit ang sign language, tula, salaysay. Umunta ako sa bawat rehearsal, bawat performance, pinanood si Ellen sa stage na gumagamit ng kamay para magpinta ng larawan sa hangin. Mas marami akong natutunan tungkol sa DF culture sa panonood sa kanya. Ang ganda nito, ang history, ang community. Hindi ito kapansanan. Wika ito, kultura, buong mundo na ginugol ko ng maraming taon na pag-aaral at ngayon ko lang talaga nakita. Isang gabi, hiniling ni Ellen na ikwento ko ang paghahanap, paano ko siya nahanap. Naupo kami sa living room at ikinuwento ko lahat. Ang tawag ni Christopher. Ang panloloko. Ang unang pin sa mapa ko. 12 taon ng pagmamaneho at pagtatanong at halos sumuko na. Umiyak si Ellen. Nagseng. Hindi mo ako tinalikuran. Hindi talaga. Sign ko pabalik. Kahit isang araw. Bakit? Kasi apo kita. Kasi mahalaga ka. Kasi mali sila sa iyo. Sumandal siya sa akin. Akala ko may mali sa akin. Lahat ng taon na yon. Bawat pamilyang dumating at umalis. Akala ko sira ko. Hindi ka kailanman sira. Sa 3 taon, umunlad na si Ellen. 15 anyos at confident na sa paang hindi ko inakala na kaya ng batang natakot noon na 12 anyos. Sumali siya sa Regional Sign Language Poetry Competition. Hindi nanalo, pero hindi rin inalinta. Gusto niya lang sa stage. Naging bahagi na ako ng komunidad ng mga DF parents sa London. Umupunta sa meetups, advocacy events, natututo pa rin tuwing linggo tungkol sa accessibility, tungkol sa karapatan, tungkol sa pakikipaglaban sa system na sinusubukang ibaba ang mga bingi. Isang gabi, tinanong ni Ellen ang tungkol sa biological parents niya. Gumagawa kami ng hapunan. Tumigil siya sa paghiwa ng gulay at nagsing, bakit talaga nila ako ibinigay? Alam kong dating ang tanong na ito. Inilagay ko ang kusilyo. Kasi bingi ka, sagn ko. Sa totoo lang, akala nila sira ka dahil doon. Mali sila, pero yon ang paniniwala nila. Sa tingin mo nagsisisi sila. Hindi ko alam. Hindi na kami nag-usap mula noon. Dahan-dahan tumango si Ellen, tapos nagsing, sayang nila. Mayroon ako sayo. Parang isinara ulit ang lalamunan ko. Mayroon din ako sayo. Mas mabilis dumating ang 4 na taon kaysa inaasahan ko. 16 na anyos na si Ellen. Nag-usap kami tungkol sa future niya. University, siguro. Gusto niya mag-aral ng DF education. Tulungan ang ibang batang bingi na lumaking parang naramdaman niya. Magaling ka diyan, sagn ko. Sa tingin mo. Alam ko. Tapos isang Martes ng umaga, may email mula sa address na hindi ko nakita sa loob ng 16 na taon. Ang pangalan ni Christopher sa inbox ko, ang nagpabagsak ng tiyan ko. Tinitigan ko ito ng 1 minuto bago ko binuksan. Ang subject, pamilya.
Nanginginig ang kamay ko sa mouse. Nay, alam ko 16 na taon na tayong hindi nag-usap. Alam ko hindi mapapatawad ang nangyari. Araw-araw ko iyong iniisip. Araw-araw kita iniisip. Hindi ko inaasahan na sasagot ka. Pero kailangan ko sabihin sa'yo ang isang bagay. Nagampon kami ni Vanessa ng lalaki. Gabriel ang pangalan niya. 18 anyos na siya ngayon. Mabuting bata. Higit pa sa nararapat sa akin. Mag-college na siya at tinanong niya ako tungkol sa'yo. Tinanong kung may lola siya. Sabi ko, pero nag-away tayo. Gusto kanyang makilala. Alam ko wala akong karapatang humingi. Alam ko hindi ko deserve ang oras o kapatawaran mo, pero si Gabriel deserve. Wala siyang kasalanan. Deserve niyang makilala ang lola niya. Kung gusto mo, kung nais mong makilala siya, gagawin ko. Kahit anong kailangan mo. Asensya na, Nay. Sa lahat, Christopher. Binasa ko ito 3 beses. Tapos isinara ko ang laptop at lumakad sa bintana. Apo na lalaki. Nagampon si Christopher ng lalaki. Agkatapos itapon si Ellen dahil bingi siya, nagampon sila ng isa pang bata. Pinananatili. Pinalaki ng 18 taon. Una ang galit, maini at matindi. Itinuring nilang sobrang sira si Ellen para mahalin, pero okay ang ibang bata. Piniling bata ay katanggap-tanggap. Tapos pagkalito. Bakit ngayon? Bakit makipag-ugnayan pagkatapos ng 16 na taon ng katahimikan, tapos may iba pa? Curiosity siguro. Ang batang ito, si Gabriel, 18 anyos, tinanong niya ako, gusto akong makilala. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Agsapit ng hapon, uwi si Ellen mula school, nakita akong nakatayo pa rin sa bintana. Nagsegn siya, ano ang mali? Kinuha ko ang laptop at ipinakita sa kanya ang email, pinanood ko ang mukha niya habang binabasa. Blanko ang ekspresyon niya. Agkatapos, tumingin siya sa akin. Apo na lalaki. Hindi ko alam. Segn ko. Hindi niya sinabi sa akin. Nagampon sila. Tahimik si Ellen sandali, apos nagseng. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ko alam. May parte ko na gustong burahin at ituring na hindi ko nakita. May parte na iniisip ang batang walang kasalanan. Naampon siya. Sign ni Ellen, tulad ko. Alam ko. Gusto mo ba siyang makilala? Naupo ako sa sofa. Siguro. Mali ba yon? Naupo si Ellen sa tabi ko. Hindi mali. Apo mo siya. Apo mo rin ako. Alam ko. Pero hindi niya alam na mayroon akong ganyan at tinatanong niya tungkol sa'yo. Nagpausi siya, maingat na nagsing. Kung gusto mong pumunta, sasama ko. Tiningnan ko siya. Ellen, hindi ko kayang hingin sa'yo na harapin sila. Hindi mo hinihingi. Nag-offer ako. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Sila ang mga taong nagbigay sa'yo. Alam ko kung sino sila. Pero alam ko rin kung sino ako ngayon. Hindi na ako yung takot na babi noon. Hindi na rin yung sira na 12 anyos. Okay na ako. At baka kailangan mo ng bako. Naging ngiti ko. Backup. Moral support. Kahit ano mong tawag diyan. Sasama ako. Hindi nila dapat malaman kung sino ka. Hindi pa. Hindi hanggang hindi ko pa alam kung ano talaga ang gusto nila. Tumango si Ellen. Kaya ako lang ang adopted daughter mo mula sa UK. Totoo naman. Totoo. Sumang-ayon siya. Kailan tayo alis? Tininan ko ulit ang email, ang mga salita ni Christopher tungkol sa pagkakamali at kapatawaran at apo na hindi ko pa nakikilala. Maya-maya, sagn ko. Mag-replay muna ako. Mag-set up. Sa susunod na linggo, nagpalitan kami ng email ni Christopher. Nag-ayos na pumunta sa Connecticut. Sinabi kong mananatili ako sa estate ko-on. Nag-offer siyang tumuloy kami sa kanila. Tumanggi ako, sinabi kong may kasama akong adopted daughter. Sabi niya okay lang. Sabi niya excited siyang makilala siya. Hindi ko sinabi ang iba. Nag-impect kami ni Ellen. Mas kalmado siya kaysa sa akin. Noong gabi bago ang flight, dinouble-check namin lahat. Passport, dokumento, charger. Tumingin si Ellen sa akin sa ibabaw ng maleta. Nagseng. Natatakot ka ba? Takot na takot. Sign ko pabalik. Ngumiti siya. Nagseng. Kaya natin to, Nay. Nay. 1 taon na niya akong tinatawag noon. Bawat beses, parang hinigpitan ang dibdib ko. Kinabukasan, lumipad kami mula Heathrow. Natulog si Ellen sa eroplano. Inanood ko ang ulap at iniisip kung ano ang naghihintay sa Connecticut. Tungkol kina Christopher at Vanessa, aapo na hindi ko pa nakikilala. Tungkol kay Ellen na nakaupo sa tabi ko, malakas at buo, babalik para harapin ang mga taong nagdesisyon na hindi siya worth keeping. Dumating ang eroplano sa JFK. Itong oras pagkatapos, nakadaan na kami sa customs, nakuha ang rental car, at nagmaneho papuntang Hilaga patungong Greenwich, patungong kahit ano ang susunod. Ang estate sa Connecticut ay nasa 3 hectares sa Greenwich, parehong bayan kung saan nakatira pa rin si Christopher. Binili ko yon noon bago pa magkagulo ang lahat, bago ako lumipat sa London, bago ako gumugol ng 12 taon sa paghahanap. Amoy alikabok at saradong bintana ang bahay pagdating namin. Tinulungan ako ni Ellen na tanggalin ang mga cover sa muebles, buksan ang kurtina, buksan ang ilaw. Ginugol namin ang hapon na gawing matitirhan ulit ang lugar.
Noong gabi, nagpadala ako ng email kay Christopher. Simple, diretso. Nandito na ako sa Connecticut. Kailan tayo magkikita? Sumagot siya sa loob ng isang oras. Bukas. May restaurant sa Greenwich Avenue. Neutral ground. Kahit ano pong maging komportable sa inyo, isinulat ko pabalik. Bukas ng alas 6, kasama ko si Ellen. Excited ako, sagot niya. Hindi ako. Kinabukasan ng gabi, maaga kaming dumating ni Ellen sa restaurant. Tahimik na lugar na may puting tablecloth at malambot na ilaw. Sinadya kong piliin yun. Oblique, safe, madaling umalis kung kailangan. Naupo kami malapit sa bintana. Pinanood ni Ellen ang kalye, magkakawi ang kamay sa kandungan. Nakikita ko ang tensyon sa balikat niya. Okay ka lang, sign ko. Tumango siya. Kinakabahan lang. Pwede tayong umalis kahit kailan. Alam ko. Alas 6:15, pumasok sila. Si Christopher muna, tapos isang babae na tiyak si Vanessa, tapos matangkad na binata sa likod nila. 16 na taon ko siyang hindi nakita. Mas matanda siya kaysa 46. May gray na sa sentido, linya sa paligid ng mata, mas paya kaysa naalala ko. Nakasuot ng buton down na minsan mamahalin, pero suplado na sa kwelyo ngayon. Si Vanessa mukhang maliit na, maayos pa rin, pero hindi na designer ang dami. Kostum na ang alahas, hindi totoo. Matigas ang pagkakahawak sa sarili, parang nagpe-perform ng kalmado. Ang binata sa likod nila si Gabriel siguro. Matangkad, itim na buhok, mabait ang mata. Curious at medyo kinakabahan. Si Christopher ang unang lumapit sa akin. Nay, tumayo ako. Hindi ko siya niyakap. Tiningnan ko lang siya. Christopher, salamat sa pagpunta, sa pagsang-ayon nito. Itinuro niya ang mesa. Maupo na tayo. Naupo kami. Si Gabriel ang umupo sa tapat ni Ellen. Si Christopher ang nagpakilala. Nay, si Gabriel ito. Gabriel, lola mo ito. Ngumiti si Gabriel sa akin, maini at totoo. Kumusta, lola? Matagal ko nang gustong makilala ka. Mabait ang boses niya, walang katulad ng maingat na tono ng magulang niya. Gabriel, sabi ko, mabuti ring makilala ka. Lumiko ako kay Ellen. Si Ellen ito, adopted daughter ko mula sa UK. Nahanaap ko siya sa ampunan noong 12 anyos na siya. Bingi siya. Agad lumiwanag ang mukha ni Gabriel. Tumingin siya kay Ellen at itinaas ang kamay, gumalaw sa sang, kumusta, sag niya. Nice to meet you. Lumaki ang mata ni Ellen. Nagsign pabalik. Kumusta, medyo marunong ka ng sig language. Nagsign at nagsalita si Gabriel ng sabay. Kalawangin na. Nag-aral sa high school. Maganda ang signing mo. Sang pabalik ni Ellen. Inanood ko ang mukha ni Vanessa. May dumaan na parang discomfort, pero walang recognition. Mukha ring hindi comfortable si Christopher, pero ibang dahilan. Matandang guilt siguro. Dumating ang waiter. Nag-order kami. Sinubukan ni Christopher na mag-usa. Nay, kumusta ka na? Kumusta ang London? Okay lang. Nag-aasikaso pa rin ng properties. Tumango siya. Sinubukan ulit. Pinagsisihan ko talaga lahat. Ang nangyari. Kung paano natapos. Iniisip ko palagi. Diretso ko siyang tiningnan. Talaga ba? Bata pa ako, tanga. Nagkamali ako ng malaki. Hinawakan ni Vanessa ang braso niya, pero nagpatuloy siya. Gusto kong ayusin, kung posible pa. Hindi ako sumagot. Ikinuha ko ang atensyon kay Gabriel. Tinanong ko tungkol sa school, tungkol sa plano. Nagliwanag siya sa pagsasalita tungkol sa community college, hindi prestigious university. Gusto niya mag-social work siguro. O education. Bakit social work? Anong ko. Nagkibit balikat siya. Gusto ko tumulong sa tao. At naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam na parang hindi ka fit. Pinanood siya ni Ellen ng maingat. Tinanong ko sina Christopher at Vanessa tungkol sa buhay nila. Nagkwento sila tungkol sa pag-downsize at simpleng pamumuhay. Kapag direct ang tanong ko, malabo ang sago. Binanggit ni Christopher na lumipat sila sa mas maliit na lugar. Binago ni Vanessa ang topic kapag tinanong ko kung bakit. May mali, pero hindi ko ma-identify kung ano. Patuloy na nakipag-usap si Gabriel kay Ellen, patuloy na nagsasing kahit kalawangin, nagtatanong ng totoo tungkol sa buhay bingi, tungkol sa ampunan, tungkol sa London. Gaano katagal ka roon? Tanong niya. Sa ampunan. Dahan-dahan gumalaw ang kamay ni Ellen. Buong pagkabata ko. Mula babi pa ako hanggang nahanaap ako ni Nancy. Dapat mahirap iyon. Tumango si Gabriel. May something sa ekspresyon niya na parang mas naiintindihan kaysa karamihan. Agkatapos ng hapunan, tinanong ni Christopher kung pwede pang magkita. Gusto talaga ni Gabriel na makilala ka, sabi niya. At ako rin kung okay lang. Tininan ko si Gabriel at ang hopeful niya mukha. Pwede pang magkita. Kita ang relief ni Christopher. Siguro sa bahay mo next time, mas simple. Sage. Nagset kami para sa susunod na linggo. Habang kapunta sa Cots, nagsang si Ellen, mabait si Gabriel. Wala siyang katulad sa kanila. Napansin ko talagang marunong siya ng sign language. Hindi gaano, pero sinubukan niya. Ang ikalawang pagkikita ay sa estate ko. May dala si Gabriel na bulaklak. Totoo, hindi mamahalin.
Grocery store banquet. Ibinigay sa amin pareho. Para kay Lola at kay Ellen, sabi niya. Sina Christopher at Vanessa ay nag-awkward small talk sa living room. Sumagot ako sa monosyllables. Tahimik si Ellen. Agkatapos ng 20 minuto, tinanong ni Gabriel kay Ellen kung gusto niyang makita ang garden. Tumingin si Ellen sa akin. Tumango ako. Lumabas sila sa terrace habang nakaupo ako kina Christopher at Vanessa sa lalong hindi komportableng katahimikan. Sa bintana, nakikita ko sina Gabriel at Ellen na nagsasing, tumatawa. May nangyayari sa pagitan nila, connection. Sinundan ni Christopher ang tingin ko. Mabuting bata siya. Mukha nga. Proud kami sa kanya. Hindi ako sumagot doon. Sa ikatlong pagkikita, si Gabriel lang ang dumating. Sabi may ginagawa ang magulang niya, pero gusto niyang dumalaw kung okay lang. Higit pa sa okay. Muling nawala sina Gabriel at Ellen sa garden. Pinanood ko mula sa kitchen window habang gumagawa ng tsaa. Naupo sila sa stone bench, phone ni Gabriel nakabukas. May tinatip, sumasagot si Ellen. Parehong engrossed sa usapan. Agpasok nila 1 oras pagkatapos, parehong masaya, comfortable. Nanatili si Gabriel sa hapunan. Nag-order kami ng pizza, naupo sa kitchen table sa halip na formal dining room. Tinanong ako ni Gabriel tungkol sa paghahanap kay Ellen, tungkol sa adoption process, tungkol sa pagpapalaki ng DF teenager. Sumagot ako ng totoo. Nakikinig siya na parang talagang interested. Agaalis niya, naupo si Ellen sa akin sa living room. Iba siya, sag niya. Kaysa sa magulang niya, kaysa sa lahat ng nakilala ko. Naiintindihan niya. Ang adoption. Yung pakiramdam na kailangan lagi kang magpasalama. Sinabi ba niya yan? Hindi eksakto, pero ramdam ko. Sa ika-4 na pagkikita, dumating si Gabriel hapon. Inihatid siya ni na Christopher at Vanessa. Sabi susunduin nila mamaya. Diretso sa garden sina Gabriel at Ellen. Binigyan ko sila ng space, gumawa ng lemonade, at dinala pagkatapos ng ilang sandali. Magkalapit na silang nakaupo. Ipinapakita ni Gabriel kay Ellen ang isang bagay sa phone niya. Mga signa na natutunan niya sa iba. Dahan-dahan inaayos ni Ellen ang hugis ng kamay niya. Arehong tumawa ng mali ang isa. Sinubukan ulit. Tama na, pumalakpak si Ellen. Iniwan ko ang lemonade at bumalik sa loob, pinanood mula sa bintana. Ang gaan ng loob nila sa isa't isa ang tumama sa akin na parang kilala na nila ang isa't isa sa maraming taon sa halip na ilang linggo. Nang dumating si Christopher para sunduin si Gabriel noong gabi, yakap ako ni Gabriel. Totoong yakap. Salamat, Lola, sa pagpapahintulot sa akin. Sa pagiging cool sa lahat. Welcome ka kahit kailan. Seryoso siya. Seryoso rin ako. Agaalis nila, nakatayo ako sa bintana. Lumapit si Ellen sa tabi ko. May mali, seg niya. Ano ang ibig mong sabihin kina Christopher at Vanessa? Ang damit nila, ang kilos. Si Gabriel lang ang mag-isa dumating. May nangyari sa kanila. Pareho rin ang iniisip ko. Napansin mo rin. Mahirap hindi, pero si Gabriel hindi katulad nila. Hindi, sa ngayon ako. Hindi siya. Kahit anong tinatago ni na Christopher at Vanessa, kahit anong nagbalik sa akin pagkatapos ng maraming taon, mahirap paniwalaan na talagang para sa reconciliation. Tingnan natin. Pero totoo si Gabriel. Totoo ang kabaitan niya. Totoo ang connection niya kay Ellen. At may halaga yon. Kahit pa kasinungalingan ang iba, 1 buwan na mula noong unang awkward dinner. Ilang bises na dumating si Gabriel sa estate, minsan kasama sina Christopher at Vanessa, madalas mag-isa. Lumalim ang ugnayan nila ni Ellen na parang tunay ng magkapatid. Alaging nagsasing sa isa't isa, tumatawa sa biro na hindi ko palaging nasasalo, magkalapit na nakaupo sa garden bench na magkasama ang phone, nagte-text ng bagay na ayaw sabihin ng malakas. Pinanood ko itong nangyayari at nagpapasalamat at nag-aalala, dahil sa huli kailangang lumabas ang katotohanan. Huwebes ng hapon nang magbago ang laha. Mag-isa na naman dumating si Gabriel, sabi busi ang magulang niya. Diretso sa garden sina Gabriel at Ellen tulad ng dati. Nanatili ako sa loob, gumawa ng kape, nagsimulang sumagot ng email sa study. Lumipas ang 1 oras, apos 2. Karaniwan, pumapasok na sila noon, gutom o uhaw o handa ng isama ako sa usapan. Pero tahimik ang bahay. Sumilip ako sa bintana. Nandoon pa rin sila sa bench, pero iba na. Nakayuko ang balikat ni Gabriel. Mabilis at urgent ang galaw ng kamay ni Ellen. Kahit mula rito, kita ko ang tensyon. Halos lumabas na ako. Tapos tumingin si Ellen sa bahay, nakita ako sa bintana, medyo umiling. Hindi pa. Kaya naghintay pa ako ng 30 minuto. Tapos bumukas ang back door. Pumasok silang magkasama. Pula ang mata ni Gabriel. Blanko ang mukha ni Ellen na ganoon kapag pinipigilan ng emosyon. Hinanap nila ako sa study. Tumayo sa pintuan. Kailangan ka naming kausapin. Sign ni Ellen. Isinara ko ang laptop. Sage. Naupo sila sa sofa. Umupo ako sa upuan sa tapat nila. Hindi makatingin sa akin si Gabriel. Hinawakan ni Ellen ang kamay niya at pinisil. Ano ang nangyari? Tanong ko. Nagsimula si Gabriel. Magaspang ang boses.
Kailangan ko sabihin sa'yo kung bakit talaga bumalik ang magulang ko, bakit gusto nila akong makilala ka. Inasahan ko na ang usapang ito, pero tahimik lang ako. Hayaan siyang magsalita. 6 na buwan na ang nakalipas, naaesto ang lolo ko. Tatay ng nanay ko, matagal na siyang nagpapatakbo ng investment scheme, parang Ponzi. Bumagsak. Kinuha ng gobyerno lahat. Nasa federal prison na siya ngayon. Pinoproseso ko. Pamilya ni Vanessa, matandang mayaman, prestihiyosong pangalan, wala na lahat. Nagpatuloy si Gabriel, nawalan sila ng lahat. Bahay, kotse, savings, lahat. Nawalan ng trabaho si Daddy dahil koneksyon lang sa pamilya ni Mommy. Ngayon, ayaw na kaming tingnan ng mga koneksyon na yon. Saan kayo nakatira? 2-bedroom apartment, kabilang side ng bayan. Malapit na silang mabankrupt. Utang kahit saan. Nag-click ang mga piraso. Ang supladong damit, malabong sagot, desperasyon sa ilalim ng paumanhin na performance ni Christopher. At bumalik sila sa akin para sa pera, sabi ko. Tumango si Gabriel, hindi makatingin sa akin. Tinuruan nila ako bago kami dumating sa unang dinner, sinabi kong ano ang sasabihin ko, paano ako kumilos. Sabi nila tutulungan mo raw ako kung gagawin kong malaki ang apoding, na makonsensya ka sa pagkawala sa pagkabata ko at gusto mong bumawi. Pinanood ako ni Ellen ng maingat, check ang reaksyon ko. At sumama ka, sabi ko kay Gabriel. Sa una, sa wakas tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung ano pang gagawin. Magulang ko sila. Akala ko talagang gusto nila ng pamilya. Na pangalawa lang ang pera. Pero nang makilala ko kayo ni Ellen, na-realize ko ito ang tunay na pamilya. Hindi performance, hindi obligasyon, connection lang. Lumambot ang boses niya. Nasisuka ako. Sa pagsinungaling sa inyo, sa pagiging bahagi ng plano nila. Kayo ni Ellen ang unang taong nagparamdam sa akin na pwede akong maging sarili ko lang. At nandito ako sa ilalim ng kasinungalingan. 18 ka na. Sabi ko, dito ka dahil dinala ka nila. Hindi kasalanan mo yon. Pero patuloy akong bumali. Pinapaniwala ko sila na gumagana ang plano nila. May nagsaging si Ellen sa kanya. Tumango siya. May iba pa, sabi ni Gabriel. Tungkol sa kanila. Tungkol sa pagtrato nila sa tao. Tinanong ako ni Ellen na sabihin sa'yo ang tungkol sa nangyari noong bata pa ako. Huminga siya ng malalim. Noong 16 na anyos ako, may girlfriend ako, si Hannah. Bingi siya. Natuto ako ng siglang wedge para sa kanya. Magkasama kami ng 6 na buwan. Nalaman ng magulang ko at nagwala. Alam ko na kung saan patungo ito. Hinigpitan ang dibdib ko. Sabi nila hindi ako pwede makipagdate sa ganyan, masisiya raw ang future ko, na may sariling mundo ang mga bingi at hindi ako kasali roon. Pinilit nila akong makipaghiwalay. 17 anyos ako. Sinunod ko ang sinabi nila. Pinagsisihan ko yon hanggang ngayon. Nakuyom ang kamay niya. Kaya kalawangin ang signing ko. Hindi ko na ginamit mula noon. Ayoko nang isipin si Hannah, ang ginawa ko. Tumahimik ang kwarto. Tapos nagsimulang magsaging si Ellen. Pinanood ni Gabriel ang mga kamay niya. Sabi niya kailangan ko na ngayong sabihin sa'yo ang isang bagay. Sabi niya tungkol sa kanya. Tiningnan ko si Ellen. Ano yon? Huminga siya, tapos nagsign at nagsalita ng sabay. Hindi lang ako adopted girl na nahanaap ni Nancy. Biological daughter ako ng magulang mo. Blanco ang mukha ni Gabriel. Ano? At tuloy si Ellen, matatag ang kamay kahit kita kong nanginginig. Ibinigay nila ako sa adoption nang malaman nilang bingi ako. Wala pang 2 linggo ako. Lumilipad si Nancy mula London para makilala ako. Pagdating niya dito, wala na ako. Ibinigay na nila ako sa ahensya, ayaw sabihin sa kanya kung saan. Hinanap ako ni Nancy ng 12 taon, patuloy ni Ellen. Bawat ampunan, bawat ahensya, bawat DF school. Sa wakas nahanaap niya ako noong 12 anyos na ako. Buong pagkabata ko sa ampunan. Walang gustong umampon sa batang bingi. Hindi, sabi ni Gabriel, hindi nila ganoon. Pero naririnig niya ang katotohanan sa sariling boses. Kaya nila, ginawa nila. Ibinigay ka nila dahil bingi ka. At tagang boses niya. At inampon nila ako dahil perfect ako. Tumango si Ellen. Tumayo si Gabriel, umupo ulit, inilagay ang ulo sa mga kamay niya. Parehong taong nagpili sa akin na makipaghiwalay kay Hannah dahil bingi siya. Itinapon ang sariling anak dahil bingi. Sign ni Ellen. Hindi kasalanan mo. Alam ko. Tumingin siya. Basa ang mukha niya. Pero pinanatili nila ako. Pinalaki nila ako. At ikaw nag-isa sa ampunan ng 12 taon dahil desidido nila na hindi ka worth keeping. Hindi ako makapagsalita. Pinapanood si Gabriel na pinoproseso ito, pinapanood siyang ikonekta ang mga piraso. Tumayo ulit si Gabriel, naglakad-lakad. Hindi ako makakabalik doon. Hindi ko sila kayang tingnan knowing ito. Knowing ang ginawa nila kay Ellen, knowing na dinala lang nila ako dito para manipulahin ka. Tumigil siya sa gitna ng kwarto. Humarap sa akin. 18 na ako. Pwede na akong pumili kung saan ako titira. Nanginginig ang boses niya. Pwede ba akong tumira rito kasama kayo ni Ellen? Siyempre pwede ka, Gabriel, sabi ko. Bahay mo na ito ngayon. Bumagsak ang mukha niya.
Tumayo si Ellen at niyakap siya. Hinawakan niya siya na parang siya lang ang matibay sa kwarto. Sa ibabaw ng balikat niya, tumingin sa akin si Ellen. Ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon, sabi ko, sasabihin natin sa kanila ang katotohanan. Lahat. Ipapalam natin na alam natin ang tungkol sa pera, sa plano, kung sino talaga si Ellen. Bumitaw si Gabriel. Dapat ako ang magsabi sa kanila. Sabi ni Gabriel tungkol sa pera, tungkol sa alam ko. Hindi mo kailangan. Kailangan. Kasama ako sa plano. Kahit ayaw ko, kailangan ko ring panindigan yon. Sign ni Ellen. Sasamahan ka namin. Lahat tayo. Tiningnan ko sila. 2 apo ko, isa hinanap ko, isa bagong nahanaak. Arehong pumili ng katotohanan kaysa komport. Arehong pumili ng pamilyang ito kaysa sa ginamit sila. Sumangayon ako. Umupo uli si Gabriel. Naupo si Ellen sa tabi niya. Lumipat ako sa sofa at naupo sa kabilang tabi ni Ellen. Nanatili kaming ganoon ng matagal. Kami 3 na pinoproseso, naghahanda sa susunod. Sa labas, nagsimula ng lumubog ang araw. Napuno ng anino ang garden. Sa loob, magkayakap kami, isang lola at 2 apo, handa nang harapin ang mga taong nanakit sa amin. Handa nang tapusin ito. 3 araw pagkatapos sabihin sa akin ni na Gabriel at Ellen ang lahat, nagpadala ako ng imbitasyon. Christopher, Vanessa, pumunta kayo sa hapunan sa estate ko ngayong Sabado ng alas 7. May kailangan nating pag-usapan. Sumagot si Christopher sa loob ng isang oras. Gusto naming gusto. Salamat, Nay. Kita tayo roon. Nabasa ko ang pag-asa sa mga salita na yon. Ang akala na handa na akong tumulong, na gumana ang plano nila. Dumating ang Sabado na malamig at malinaw. Si Gabriel ay nanatili sa guest room mula Huwebes, hindi na bumalik sa apartment ng magulang niya. Tumawag sila 2 beses. Pinabayaan niyang pumasok sa voicemail. Noong hapon na yon, naghanda kaming 3, inayos ang dining room table na magandang China, nagluto ng roast na may gulay, nagbukas ng disenteng bote ng wine para huminga. Tahimik si Gabriel, palagi niyang chine-check ang phone, inilalagay, kinukuha uli. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi ko. Kaya ni Ellen at ako. Hindi, inilagay niya ang phone sa bulsa. Kailangan ko. Kasama ko sa plano nila. Kailangan kong panindigan yon. Hinawakan ni Ellen ang braso niya, nagsig. Kasama ka namin. Tumango siya, sinubukang ngumiti. Eksaktong alas 7, tumunog ang doorbell. Ako ang sumagot. Nakatayo sina Christopher at Vanessa sa porch. Nagbihis sila. Si Christopher sa suit na hindi na bagay sa kanya ngayon. Si Vanessa sa dress na minsan mamahalin. May dala siyang bote ng wine. Nancy. Ngiti ni Vanessa. Sobrang bright. May dala kaming wine para ngayon. Pumasok kayo, sabi ko. Sinundan nila ako sa dining room. Napunta ang mata ni Christopher kay Gabriel, na nakaupo sa mesa sa tabi ni Ellen. Gabriel, akala ko uwi ka na. Nagbago ang plano, sabi ni Gabriel. Naupo kami. Inihain ko ang roast, nagbuhos ng wine, nag-small talk habang nag-settle sila. Sinubukan ni Christopher na punan ang katahimikan, tinanong si Gabriel tungkol sa college plans, pinuri ang bahay. Sumang-ayon si Vanessa sa lahat ng sinabi niya. Tahimik si Ellen. Nakikita ko ang kamay niya sa kandungan, nakakuyom ng mahigpit. Kumain kami. Pinakalma ko sila. Pinaniwala ko silang pupunta ito sa plano nila. Lumabas ang dessert. Apple pie, ka. Inilagay ni Vanessa ang tinidor at tumingin kay Christopher. Nancy, sabi niya. May gusto kaming pag-usapan na mahalaga. Bago kayo magpatuloy, sabi ko, may sasabihin ako sa inyong 2. Tumayo ako, inilagay ang napkin. Mas matuwid na naupo sina Gabriel at Ellen. Si Ellen ito, pero hindi ako ganap na naging tapat kung sino siya. Nag-shift ang mukha ni Christopher sa pagkalito. Natigilan si Vanessa. Hindi lang adopted daughter si Ellen na nahanaap ko, 4 na taon na ang nakalipas. Matigas, malamig ang boses ko. Nasampunan siya sa Virginia ng 12 taon, bago ko siya nahanaap mula noong wala pang 2 linggo siya. Nanginginig ang kamay ni Vanessa. Kumalampag ang tinidor niya sa plato, ibinigay sa adopsyon ng mga magulang na ayaw ng batang bingi, na akala nila siya, na ayaw sabihin sa lola kung saan siya dinala. Titigil ang tinidor ni Christopher, sa kalagitnaan papunta sa bibig niya. Hinanap ko siya ng 12 taon, patuloy ko. Bawat ampunan, bawat adoption agency, bawat DF school at program sa 6 na estado. Natuto ako ng siglang wedgie, para kapag nahanaap ko siya, makakausap ko ang apo ko sa sarili niyang wika. Nancy, manipis ang boses ni Vanessa. Hiniyan ang, hindi siya, pasok ang birthmark niya sa kay Christopher. Parehong lugar, parehong hugis. Asok ang background sa timeline. 79. 7% ang confirm ng DNA test. Tumingin ako kay Christopher. Anak mo ito, ang apo mo na itinapon ninyo. Inilagay ni Christopher ang tinidor. Kulay abo ang mukha niya. Pinutol ninyo ako noong nakiusap ako na pag-isipan ulit, sabi ko. Ibinigay ninyo siya noong wala pang 2 linggo, ayaw sabihin kung saan. Dumating ako mula London para makilala siya at wala na siya. Umiyak si Vanessa. Hindi malungkot na luha, anik tears. Hindi namin alam.
Sabi niya, bata pa kami. Hindi namin alam kung paano hawakan ang batang bingi. 28 at 30 anyos kayo. Sabi ko, may pera kayo, resources, pamilya. Ayaw ninyo siya. Iba yon. Tumayo si Gabriel. At alam ko kung bakit kayo talaga nandito. Hindi para sa pamilya, hindi para sa reconciliation, para sa pera. Lumiko si Christopher sa kanya. Anak, hindi totoo yan. Sinabi ko na sa kanila lahat, sabi ni Gabriel. Nanginginig ang boses niya, pero matatag. Ang Ponzi scam ng lolo, ang bankruptcy, kung paano ninyo ako tinuruan bago ang unang dinner, kung paano ninyo sinabi na palakihin ko ang apo Angel dahil makonsensya raw si Lola at tutulungan ako. Bumuka ang bibig ni Christopher. Walang lumabas. Naririnig ko kayong nag-insayo, patuloy ni Gabriel. Kung ano ang sasabihin ninyo kapag humingi na kayo ng pera, paano ninyo ifa-frame, anong salita ang gagamitin. Umiyak na ng malakas si Vanessa. Wala kaming choice. Nawala lahat sa amin. Sinira kami ng tatay mo. May choice kayo, sabi ko. Ginamit ninyo. Ibinigay ninyo ang sanggol dahil bingi siya. Dahil mas inuna ng pamilya ninyo ang hitsura kaysa buhay ng babi. Tumayo si Ellen, nagseng at nagsalita ng sabay. 12 taon ako sa ampunang iyon. 12 taon na pinapanood ang mga pamilyang dumating at umalis nang wala ako. 12 taon na iniisip na may mali sa akin, na ako ang problema. Tumingin si Christopher kay Ellen. Talagang tiningnan siya sa unang pagkakataon. Nakita ko ang recognition. Ang birthmark, ang edad, ang timeline. Ellen, sabi niya, hindi mo na pwede sabihin ang pangalan ko, sag niya. Nawala ang karapatan mo noong ibinigay mo ako. Lumapit si Gabriel kay Ellen. Pinilit ninyo akong makipaghiwalay kay Hannah noong 17 anyos ako. Sabi ninyo masisira ang future ko kapag nakipagdate sa mga bingi. Tinawag ninyong those people. Samantalang itinapon ninyo ang sarili ninyong anak dahil bingi. Iba yon. Sabi ni Vanessa, paano? Tumaas ang boses ni Gabriel. Paano iba? Walang sagot. Sinubukan ulit ni Christopher. Nay, please. Nagkamali kami. Malaking pagkakamali. Pero pamilya pa rin tayo. Hindi, sabi ko. Ginawa ninyo ang choice ninyo noong ibinigay ninyo ang anak ninyo. Ginawa ko ang akin noong gumugol ako ng 12 taon sa paghahanap sa kanya.